VP Sara Duterte haharap na sa Senado kapag naibaba na yung impeachment doon. Ako, maganda to, kaabang-abang to. At eto, pinakamalupit na balita. No, umuulan na daw ng pira. Umuulan na ho ng pera sa Congress para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Apa? Malupit, ha? Iba din. No, iba rin talaga. Pag-usapang impeachment, talagang naglilipara ng mga pera nila. Eto na naman ho, eto na ho siguro yung sinasabi nilang mga pondo sa mga distrito. Gagamitin lang pala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang lupit. Grabe. At eto, mga senador, nagpupulong-pulong na mapatungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yan yung mga mapapanood nyo dito ngayon. So yun mga banateros, mga kabiyaya, welcome back to my YouTube channel. Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At eto, breaking news ngayon to, na umuulan na nga daw ng pera sa Congress. Kapalit nitong pagboto sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Grabe. Paldo na naman ng mga buaya sa Congress. At ito yung pagharap ni VP Sara Duterte sa Senado. Oo, talagang haharap na or mapapanood na nating haharap si Vice President Sara Duterte. So maraming ngayon na bakit sa Senado ay haharap si VP Sara pero sa Congress ay hindi siya umarap. Puno na. Puntahin na, haharap ka sa Congress, alam mo naman na puro mga demonyo yung mga tao doon, 'di ba? Alam mo naman na ang punteriya talaga nila ay ma-impeach ka, 'di ba? Oo, so bakit ka pa haharap? Bakit mo pa bakit ka pa makikipagplastikan sa mga hayop na 'yon? So kahit sa akin, hindi ko naman talaga siguro din gagawin 'yun. Sino ba naman tangang gagawa nun? Di ba? May kipagplastikan ka lang sa mga yan. So ngayon, etong VP Sara Duterte ay haharap na sa Senado. Ayun yung kaabang-abang ngayon. Na talagang, at ito, may mga bali-balita ako about sa Senado. No? Pero mamaya ako sabihin sa inyo yan. May balita ako sa Senado. No? Mamaya ibubulong ko sa inyo dito sa huling video na to, ha. Malupit ito, no, na hindi inaasahan ng karamihan. May nangyayaring palabas. So ano ba itong palabas na to? Mamaya ikukwento ko sa inyo yan. At syempre, bago natin to simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-like and share ang ating video para sa araw-araw nating upload. So ngayon, medyo sinisipag tayo kaya nakadalawang upload tayo kanina. Ang upload natin ngayon na umaga ay yung about sa hitman ni VP Sara na papatay kay Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos Romualdez ay tukoy na kung sino ito. So panoorin nyo na lang yung unang upload natin. At ito naman, etong panayam sa Attorney Michael Pua na attorney ni VP Sara Duterte. So pasensya na kayo kung ganito tayo kasi ayoko na talaga yung laptop na gamitin sa pag-content kasi nga dito okay naman na. At ito kasi anytime kahit saan ako magpunta magagamit ko. So ito pakinggan natin itong interview kay Attorney Michael Pua. Hi, Ma'am Connie. Magandang tanghali din po sa ating mga kababayan. Yun. May pagkakataon na po ba tayo, attorney, na makausap po at makamusta si VP Sara sa kung ano ang naging reaksyon niya kaya sa naging takbo po ng pagdinig sa Kamara? Sa ngayon po, sa totoo lang, hindi pa natin napag-uusapan yan. Although may mga text exchanges kami, pero hindi naman namin napag-usapan yung hapon. Sabi nga ng defense team, hindi naman namin ikinagulat na rin talaga yung naging resulta ng botohan pagdating sa termination of probable cause. Okay, naniniwala ho ang inyong kampo na labag sa konstitusyon na naging takbo po ng impeachment proceedings. Ano ho ang detalye ng basihan po ninyo dyan? Well, basically, yun po yung laman ng ating petisyon sa Supreme Court kung saan sinasabi nga natin na medyo lumampas na sa cloud talaga ng Committee on Justice yung mga pangyayari. Siyempre, nandiyan yung, ayaw ko na sana gamitin yung salita, yung salitang mini trial, na yun po ay in fairness to the chairperson, Chairperson Luistro, sinabi naman niya na to preliminary investigation. Ganun pa man, yun pa rin po yung naging pananaw namin, na merong mga paglabag dahil yung may mga aksyon na ginawa
ng komite na mas nararapat dapat sa trial proper na at hindi dyan sa determination ng Tama. probable cause. No? And syempre, second, nakita naman natin na ang parati natin sinasabi ay yung mga complaint o impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente, wala namang naka-attach na mga ebidensya susuporta sa mga aligasyon nila. At itong mga alleged pieces of evidence ay kinuha lang, no? After makapag-file na kami ng answer, after mag-waive ang mga complainants ng kanilang karapatan para mag-file ng reply, ginamit yung processes ng komite para makalat itong mga ebidensya na to. So ang sa atin dapat yung complainants, yung meron talagang ebidensya at basihan na naghahain ng reklamo, hindi yung after the fact maghaharap na lang tayong ebidensya at in the hopes that something incriminating will come up. Just to clarify, ang ibig sabihin po niyan, dumulog na ho kayo muli sa Supreme Court. Hindi na po. Meron na po kaming petition doon. So, hindi na natin kailangan tumulog ulit sa Supreme Court. Nagawa na naman po natin yan. No? Nung nagsisimula pa lang itong committee hearings. Yun na po yun. Yun na po yan. Okay. At sabi kanina ho ni Committee Chairperson Jervin Luistro, sa panayam po ng unang balita, kahit anay atakihin nyo ang constitutionality ng mga pagdinig, hanggat walang utos ang korte ay gagawin po nila ang kanilang tungkulin. Reaction lang po ninyo tungkol dyan. Tama naman po siya. Oo. I agree, no? Unless magkaroon ng TRO. Hindi, una-una, bukod sa alam naman na namin na hindi nyo talaga nire-respeto ang Korte Suprema, yun nga, nasasabi naming tama nga yung sinabi ni Luistro na hanggat walang binababang utos ang Korte Suprema, hindi kami hihinto. Buti naman, alam mo yun, Luistro, no? Takot ka rin ba? Buti alam mo yun. Kasi kung sinabi mong kahit anong salita ng Korte Suprema ay hindi kayong hihinto, yari ka dyan. Diba? Pero okay din yun na sige, hanggat walang sinasabi sa atin ng Korte Suprema, tsaka mukhang hindi rin magsasalita ang Korte Suprema or mag-uutos na hihinto nyo yan. Kasi siyempre, lalabas silang parang bias or basta. Kaya alam nyo naman yung mga anti-Duterte. Kaya pag kinampihan na naman ng Duterte niyan, mag-iiyakan na naman yung mga yan. So tuloy natin to. Kasi, gusto ako, no? I don't want to blur the lines of legality dahil lang magkakita or ibang posisyon namin sa posisyon niya. Tama naman po yun, hanggang walang TRO, meron naman po silang karapatan pagpatuloy ang ginagawa. Pagdating naman po sa plenaryo, sa tingin po ba ninyo ay maaabot yung botong 1/3 para ma-impeach po si VP? Well, yung ayoko pong mag-speculate kasi pagdating sa mga numero dahil as you know, hindi bilang defense team, hindi na namin sinasama sa equation namin yung ang sa amin na lang maghanda kami sa anumang eventuality. Siyempre, tayo pa rin ay umaas na ma-appreciate ng mga miyembro ng Kamara, meaning ang ating mga kagalang-galang na mambabatas. Ma-appreciate din nila ang aming mga constitutional objections sa nangyari at kung paano nakalap itong mga so-called pieces of evidence. Pero ganun pa man, kung talagang magkaroon ng 1/3 or even more than that at may akyat ito sa Senado, handa din naman po tayo. Yun naman ang pinaghahandaan natin kung talagang magkaroon ng impeachment trial. Ayon po kay Attorney Paul Lawrence Lim, nakapwa niyo abogado ng bise, ang mga ipininisimtang ebidensya ng NBI sa House Justice Committee kahapon ay umano'y inciting to sedition and grave threats ni VP Sara ay curated at spliced. Ano po ang inyong masasabi dyan? Well, si Attorney Paul Lim po kasi he's not part of the defense team but he's the counsel of the Vice President pagdating doon sa mga reklamong inihain laban sa DOJ. So I think his statement, I will just leave his statement and won't comment on that. Okay. Of course, we share the same position in terms of yung dapat kasi pag nagpapakita tayo ng mga videos, no, dapat napakita rin sa taong bayan yung buong konteksto at hindi yung mga piling parts lamang. Yun. These are things that we will Totoo naman probably encounter. Alam nyo, yung pinapakitang video ni VP Sara ngayon, wala yung salitang kapag. Or putol-putol. Putol-putol yung pinapakita nila ngayon alam naman, siyempre, alam naman na natin, ganun talaga gagawin nila dyan.
na puputol-putulin nila yung mga video ni Bibi Sara para mapaniwala nila yung mga Pilipino na totoo nga yung sinasabi ni Bibi Sara. Pero ito, breaking news. Ewan ko lang kung gaano katotoo to kasi nakita ko ho na asan na yun? Sinend natin sa ano? Eto no, yung eto, Sonsa arrested or Sir J. Sonsa ay inaresto po ng NBI or ng the National Bureau of Investigation. Arrested former broadcaster and commentator J. Sonsa in Quezon City pursuant to a warrant of arrest issued by ano to? Pasay City Regional Trial Court or RTC over allegation of spreading fake news regarding the health condition of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naku po. So inaresto nga po itong si Sir J. Sonsa dahil daw po sa pagpapakalat ng fake news sa health condition ni Marcos Jr. Kamakailan nga po si Sir Jack ay pinatawag din po ng NBI dahil diyan sa issue na yan na nag-share lamang itong si Sir Jason si Sir Jack ng post na na mapatungkol sa medical condition ni Marcos Jr. Ang pinagtataka ko lang diyan sa medical condition na yan, kung talagang fake news yun, at paano nyo masasabing fake news yun, wala namang kayong ipinapakitang medical certificate sa amin, si Marcos Jr., di ba? Di ba? Ganun dapat may papakita ang administrasyon na medical. Eto medical ko. Fake news yan sa inyo. Hanggang ngayon wala namang pinapakita wala namang pinapakita si Marcos Jr. na na tawag dito na medical ng pinaggamutan niya. Hindi nga mapakita yung medical sa unang check-up niya. Hindi niya nga mapakita na kung totoo bang may colostomy bag na siya. Gasino ba yung iangat mo lang yung damit mong ganun kung may colostomy bag ka? 'Di ba? Kung ikaw ba talaga ay may sakit. So, asan na yung medical? Ayun ang tanong dyan. Ngayon, kung mali man si Sir Jason or si Sir Jack or yung iba pang mga vlogger, pakita nyo yung medical ni Marcos Jr. Kasi syempre, presidente ng bansa yan, karapatan ng bawat Pilipino. Diba? Sabi nyo, binoto siya ng 31 million Pilipino. Kaya nanalo siya bilang presidente. Ang panawagan ng 31 million na bumoto sa kanya ay ilabas niya yung medical. Diba? Ilabas ang medical at para mapatunayan natin kung fake news ba talaga yung sasakit niya. Ang nangyayari, sasabihan agad na fake news yung nagsabing may sakit si Marcos, tapos aarestuhin, tapos wala namang ilalabas na ebidensya ang kampo ng Office of the President na fake news nga yung sinasabi ng vlogger. Paano mapapatunayan na fake news yun? Wala namang kayo nilalabas na medical ni Marcos Jr. So, ibig sabihin, kung yung mga vlogger ay nagpe-fake news, di fake news din kayo, Malacanang, di ba? Dahil, hindi nyo pinapakita sa amin yung medical certificate ni Marcos Jr. Kung siya ba ay safe, kung siya ba ay healthy, kung siya ba ay may kasakit, kung siya ba ay may colostomy bag, kung siya ba ay may stage 4 cancer, kung siya ba ay totoong malala na, totoong sumusuka ng dugo, totoong dumudumi ng dugo. So, paano kami maniniwala at paano kami makakampante na healthy itong si Marcos Jr.? Wala namang kayo pinapakitang certificate. 'Di ba? Katulad na nga lang niyan, katulad ng kahilingan ng Korte Suprema na magpa-hair follicle test, drug test etong si Marcos Jr. Hanggang ngayon, inaantay pa rin namin yun. Asan na yun? Diba? Asan na yung yung ganun na ganap nila? Asan na yung sinasabing magpapa-hair follicle test si Marcos Jr.? Yan ang mahirap dyan.
Diba? Sana gawin nyo yan. Para alam namin talaga yung pagkakamali namin na, oy, ay totoo nga, healthy nga si Marcos kasi wala namang ano. Diba? Ito yung medical, inilabas na. O, bakit hirap na hirap kayong ilabas ang medical ni Marcos Jr.? Yun ang tanong dun eh. Ewan ko ba kasi, lahat ng mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga Pilipino nagtatrabaho sa kumpanya, kapag umabsent dyan, hinahanapan ng medical certificate yan or matatawag na, ano ba yung tawag pa dun sa isa na hinihingi ng mga boss kapag, halimbawa, ano, yung hindi ka nakapasok dahil may sakit ka. I-comment nyo nga dyan sa baba. So, bakit ang Pangulo ilang araw na hinanap, simula nung nabalita ang nagpa-check up, tapos, walang maipakita na medical. So, hindi naman, una-una, karapatan ng presidente yun kasi, presidente siya eh. Huwag niyo sabihin si Lisa Araneta Marcos talaga ang presidente ng Pilipinas, ha? Kaya hindi niyo mailabas-labas yung medical na yan. So, ganyan, no? Butay na kapag against ka talaga sa Marcos, sa administrasyon, ang bilis mo mahuli. Pero shout out sa NBI, yung mga drug lord ba sa Pilipinas, nahuhuli nyo rin ba? Tanong lang. Ha? Kasi wala kami nababalitaan na may mga big time drug lord or syndicate na nahuhuli kayo. Kundi puro na lang vlogger na bumabatigo sa administrasyon yung mga ipinapatawag nyo. Bakit kaya, no? So, eto mga banateros, no? Nagpe-prepare na daw ang mga senador sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Panoorin natin. Magandang gabi po. Sabi sa ito, isang araw matapos ang transmittal na reklamo, ang ibig sabihin ng forthwith. Nagpulong na kanina ang mga senador para sa posibleng paglilitis na ila-livestream at magiging bukas sa publiko. Nakatutok si Mav Gonzalez. Wala pa mang desisyon ang plenaryo ng Kamara kung i-impeach si Vice President Sara Duterte. Nagpulong na ang mga senador para paghandaan ang... Wait lang, tingnan natin sino mga senador yung mga nandito. Subiri, Robin, Pia, Hontiveros, Ejercito, sino yung nandun sa dulo? Miriam, Lapid, Lacson. Aba, oo. So, nandito si Senator Robin Padilla. Oo, puro mga ano to yung mga hindi mapagkakatiwalaan. Bakit sumama dyan kaya si Senator Robin Padilla, no? Posibleng paglilitis. Tsak nang agad-agad i-convene ang impeachment court pagkatanggap nila ng articles of impeachment mula sa Kamara. Sa akin, 455. Baba. And then, I will convene the Senate impeachment court. We will take our oaths. And then, the procedures will be done. Ganyan din katagal ang pagitan ng transmittal at pag-convene ng impeachment court laban kay nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Sa reklamo naman kay Duterte, May 11 pa inaasahang magbobotohan ng Kamara at saka palang malalaman kung kailan ang transmittal. Kailangang isesyon ang Kongreso para tanggapin ng Senado ang articles of impeachment. Pero oras na matanggap na ito ng Senado, pwede namang ituloy ang pagdinig ng impeachment court kahit mag-break ang Kongreso sa June 5. Sabi Okay. ni Soto, walang pressure kahit pa vice-presidente ang ini-impeach. Dapat ang mentality natin. Walang pressure daw, sabi ni Dito Soto. Aba, ang galing oo. We have to do our job. Wow, We have to be I do my job. Parang Mike Abe lang Siniguro rin ni Soto na bukas sa publiko at ila-livestream ang impeachment trial. Dapat lang talaga. Mga senador, lalo't may mga unang beses umupo bilang senator judge. Merong task force sa Naku, si Pinky. Si Pinky, na-interview na si Pinky. evidence. Ah. Lawyers may experience sila sa litigation. May experience sa court. Ikaw, ano experience mo? 5 lang sa 24 na senador ang abogado. Sina Senators Alan Peter at Pia Cayetano at sina Senators Chis Escudero, Rodante Marcoleta at Kiko Pangilinan. I'm a lawyer naman, so may baon naman akong mga preparations. Apo. Thank you. Yeah, galing naman ako sa previous impeachment din, di ba?
27 million pesos ang nakalaang pondo ng Senado Grabe. O, biruin nyo yan, ha? para sa venue, pagkain. O, tignan nyo, ha? 27 million pesos ang impeachment. So, sa halip, yung 27 million pesos na yon, ipangtulong sana yon sa mga taong, sa mga kapwa natin Pilipino na hanggang ngayon kapos sa pamumuhay, or gamitin yung 27 million pesos na yon na ibili ng mga pushcart para ipamahagi sa mga Pilipino. Diba? Ang laking bagay. Putang ina. Ang ginagawa nila, pilit nilang pilit ho nilang ini-impeach si BP Sara, or pang ilang beses na to, di ba? Biruin mo yung gastos na danyos niyan. Oh. Tapos, pag na-impeach si BP Sara, tataas ba, bababa presyo ng mga bilihin? Wala. Yung mga drug lord, mag-aalisan ba sa Pilipinas? Mas lalong dadami. Anak ng timag naman yan. No? Ganyang kababoy, ganyang kapangit ang sistema dito sa nangyayaring impeachment na to. Kaya ako, hindi talaga ako pabor dito eh. Hindi ako pabor dito sa impeachment na to. Walang kakwenta-kwenta. Wala talaga sobra. Tingnan mo, pera pa ng taong bayan yung ginagastos niya sa bawat hearing, di ba? Ganyan kalupit ang nangyayari diyan sa impeachment. Kaya ngayon may mga bali-balita na bumabaha yung pera. 'Di ba? Bumabaha yung pera dahil ibabayad sa mga congressman na pipirma sa impeachment, o ganung kalupit. 'Di ba? So wala talagang patutunguhan itong impeachment na to. Dapat na talaga to ay matigil na. Dahil mas dihamak na mas marami tayong dapat pag-aksiyahan ng panahon kaysa dito sa impeachment na to. No? Mas marami dapat tayong yung oras na inilalaan ng mga senador dyan, ng mga congressman, ay dapat yun ay oras kung paano mapaganda yung mga distrito ng mga congressman at mga batas na may ipapasa ng mga senador. Kaso, puta na, kung puro impeachment, ilang taon na po, puro impeachment na lang ang pinag-uusapan hanggang sa matapos ata ang termino ni Marcos Jr. ay puro impeachment lang ang pinag-uusapan. Kaya walang nangyayari. Utang ng Pilipinas, lumalaki ng lumalaki, wala namang proyekto. Yung mga pondo para sa mga distrito, kinukurakot at ibinabayad sa mga congressman para pumirma sa impeachment ni BP Sara. So sobrang lala, sobrang baboy. Sobrang baboy na ho yung nangyayari na sistema sa bansa natin. Hanggang kailan pa ba to? Ako sawang-sawa na ako sa impeachment. 'Di ba? Ay mas diamak na impeachable si Marcos Jr. kaysa kay BP Sara. Maganda sana kung nangyari kung talagang totoong neutral sila. Ini-impeach din nila si Marcos, ini-impeach nila si BP Sara. Pabor kami dun. Sabi ko nga sa inyo, wala kaming problema diyan sa confidential funds na yan. Hindi namin problema yung putang inang yan. Wala kaming problema diyan. Imbestigahan nyo, okay. Pero dapat lahat. Yung confidential fund pa lang ng Pangulo na 4.5 billion, ha? Billion. Biruin mo yon. Hindi nila sinisita yon. Pero yung 125 million ni BP Sara, puta na silip. O, ganun kalupit. 'Di ba? So talaga may isip mo talaga na wala talagang kwenta itong pinaggagawa dito na mapatungkol dito sa impeachment na to. Sobrang walang kwenta, nakakasuka. Wala namang impact na maganda yan sa bansa natin. Pag na-impeach si Sara, mawawala yung mga makakaliwa. Pag na-impeach si Sara, mawawala ba yung mga drug lord? Pag na-impeach si Sara, mababawasan ba ang krimen sa Pilipinas? Yung gulay, karne, isda, gasolina, langis, bababa presyo ng mga yan pag na-impeach si BP Sara. Yan nga yung palagi namin tinatanong eh. 'Di ba? Kasi sabi nyo, para sa sambayan ng Pilipino ang pag-i-impeach kay Sara Duterte. Kung para sa sambayan ng Pilipino yan, di sana nakikitaan namin na may malaking tulong para sa amin yung impeachment ni BP Sara Duterte. Wala naman. May mababago ba? Wala. Mas lalo nyo lang pinapahirapan yung mga tao dyan sa ginagawang impeachment. Biruin mo, 27 million. Ito, ang linaw-linaw ng balita dito ay balik natin konti, ha? Impeachment
Mapakinggan nyo maigi. 27 million pesos ang nakalaang pondo ng Senado para sa impeachment trial, kabilang ang para sa venue, pagkain at security measures. Grabe. May nagastos na para sa mga isusuot nilang robes, pero hindi pa naman tiyak kung mauubos ang pondo. Initial information is that 60 robes yung pinagawa at 7,000 per piece. So that's around 400 plus others then that's siguro nagastos yung 540. Kung hindi magamit, ito sa treasury. Tindi, no? Mav Gonzalez, O, ganyan katindi, di ba? Kung tangin na 27 million para sa impeachment. O, ay yun sa Congress pa. Ilang beses nang nag-hearing sa Congress, saber? Ilang beses na nag-hearing sa Congress? Million din ang ginagastos doon. Araw-araw. Pera natin yun. Hindi pera ng mga senador, ng mga putangin ng congressman na yan. Hindi nila pera yung pera natin yun. Biruin mo araw-araw gagastusin yun. Biruin mo yung 27 million para sa mga kababayan na lang sana natin ipangtulong. Napupunta lang sa... Tsaka ito ha, bakit sobrang laki ng pondo ng impeachment? Para saan? Magpapagawa ba ng bagong Senado? Hindi, dyan lang ako nagtataka eh. Bakit aabot ng 27 million? Kung halimbawang sa pagkain lang naman, 'di ba? Kung sa pagkain lang naman at pangbayad doon sa mga secretaries or bakit ganun? Doon ako nagtataka ng gusto eh. Parang sona lang yan eh. Ni Marcos Jr. nakakain lang 20 million ng budget. Putang inang yan. 'Di ba? Sinong hindi manggigil-gil sa inyo, mga hinayo pa kayo? At mukhang medyo kinakabahan nata si Marcos Jr. ngayon dahil todo sip-sip siya sa AFP. Bakit kaya? No? Eto may pahayag si Marcos Jr. mapatungkol sa ating mga AFP na sa mga aktibong miyembro po ng AFP, ang tiwala po ng Pangulo ay buong buo. Abaw! Mukhang anong meron? Bakit kailangan pang magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos na buong buo ang tiwala niya sa AFP? Bakit? Kakaupong walang ba bilang presidente? Kaya ito, speaking of presidente, kamakailan lang nga po ay nag-fake news etong si Bongbong Marcos na naaresto etong si Saldico sa ibang bansa. So ngayon, may panibago na naman silang palusot. Ni Kesyo, yung Kesyo, hindi daw ang salitang arrested ay pwedeng na-stop or stop muna. So, yun yung pinapalaganap ni Auntie Claire. At ngayon, eto nga, eto daw, ewan ko kung totoo to Sabi niya, Czech Republic, kinumpirmang na-detain si Saldico dahil sa invalid travel documents. No? So, ngayon, inamin na daw ng Czech Republic. So, sa tingin niyo, maniniwala pa ba kami sa inyo? Tsaka, kung tawag dito, kung naaresto man si Saldico, hindi dahil sa kagustuhan ni Marcos Jr., kundi dahil sa invalid documents niya. So, kahit naman din sinong ordinaryong Pilipino na merong pagkukulang sa mga dokumento at ikaw ay papasok sa isang bansa na hindi mo naman bansa, talagang medyo magkakaproblema ka dyan. Baka ganun lang ang nangyari kay Saldico. Kaso, gawa ng credit grammar o tigakuha ng mga proyekto or achievement ng iba etong administrasyong Marcos, hindi kaya sa kagustuhan nilang may masabi lang na nahuli na si Saldico, kaya nila ginrab to kahit na hindi naman talaga totoo na inaresto si Saldico dahil sa kanyang kaso dito sa Pilipinas, 'di ba? So kung halimbawa invalid travel documents, hindi nga talaga 'yon konektado sa kaso ni Saldico dito sa Pilipinas, 'di ba? Yun yung ibig sabihin doon. Kung tangina sasabihin nyo kesyo nahuli na. Ang Pangulo talaga hindi nagsasawang trabahuhin ng may mga sala sa gobyerno. Alam niyo, pinagloloko nyo na lang ang sarili nyo. Alam na, awang-awa ko dito. Kaya, awang-awa ko dyan sa mga lalong-lalo na kay Claire Castro. Sirang-sira na si Claire Castro sa totoo lang. Pagtapos ng termino ni Marcos Jr., tong si Claire Castro, wala na to. Isa na lang itong magiging patawang ipot sa Pilipinas.
Parang katulad ni Larry Gadon. Oh, isa na lang siyang wala lang. Si Larry Gadon, wala yan. Parang ganon. Si Trillanes, wala yan. Alam mo na agad eh. Pag narinig mo yung apelido, pangalan nila, alam mo na agad ng mga walang bilang dito sa bansa natin. Kaya talagang kawawa yung mga yan. At yan, katulad yan, nila Torre. Pero asahan namin at aasahan namin, kaya ikaw, VP Sara Duterte, my future president soon, no? Panagutin mo silang lahat, ha? Aabangan namin yan, kahit yan si Auntie Claire, kailangan makulong yan. 'Di ba? Kasi yung sinasahod niyan, diyan sa pagtatanggol kay Marcos Jr., pera namin yan. Hindi dapat ganyan ang trabaho niyan. Kaya panagutin mo sila, ha? Marami yan sila. Isa-isahin ko pa, isa-isa, ha? Una-una, panagutin mo, ikulong mo si Torre, si Trillanes, si Larry Gadon, 'di ba? Si Chocno, si Dilima, si Percy Paloma, yung mga makakaliwa, yung tatlo, sila Raul Manuel Brosas, tsaka Castro. Ikulong mo silang lahat. Baka mamaya, pag naging presidente ka, umandar na naman yung awa mo. Hindi kasi sa totoo lang po talaga, hindi talaga pala patol ang mga Duterte sa mga kritiko nila. Kaso, sa panahon ngayon na sobra na kayong binababoy, tignan nyo, kung kinasuhan nyo lang sana si Trillanes, hindi yan nagkakalat ngayon. Dahil pinagbigyan nyo ng pinagbigyan, nagkakalat na siya ngayon, tinutuklaw na kayo. Kaya dapat, yung mga taong nambabasto sa inyo, kagaya na lang ng ginagawa ng director ng NBI na si Matibag, at yung iba pa, yan, yung mga kongresista, sila Luis Tro, Abante, sino pa yung iba dyan? Panagutin nyo sila. Hindi na uso ngayon yung awa. Lalo't sa mga ganyang tao na sinisira yung kapakana, yung buong bansa, yung buong pagkatao nyo. Yan naaasahan namin sa inyo, Vice President Sara Duterte. Kapag naging presidente kayo, ipakulong nyo lahat ng mas maganda nga, ipa-firing squad nyo eh. 'Di ba? Ibitayin niyang mga yan eh. Total, nakinabang yan sa nakawan ng ginagawa ng magpinsang Marcos at Romualdez ngayon. Dapat pinapatay ang mga yan, di ba? So yung mga banateros, eto na nga, ibubulong yung nalaman natin mabatungkol sa Congress. Paano ko ba? Sinabi ba sa akin or na naginip ako? Ito, sasabihin ko na. Malabong, sobrang labo na sangayunan ng Senado ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Malabong-malabo. Lahat daw ng ginagawa ngayon ay isang malaking palabas na lamang para hindi daw mahalata ng Administrasyong Marcos na sila ay tumitiwalag na sa grupo ni Marcos Jr. Siyempre, kapag nahalata silang tumiwalag, gigipitin sila at kung ano-anong kaso ang ilalagay sa kanila. 'Di ba? So, ganyan ang narinig natin balita. Pero wag tayo pa rin magpakampante, ha? Dahil hindi pa rin natin sure or 100% na alam ang tunay na ugali or desisyon netong Soto at Lacson. Kaya wag tayo masyadong pabaya. No, bantayan pa rin natin etong mga gagawin nila lalong-lalo na sa impeachment. Pero ang kinaganda rito ay haharap nga si Vice President Sara Duterte. Nakakaasar lang kasi kawawa naman tong Congress. Gusto nilang makaharap si VP Sara kaso hindi sila inatinan. Kawawa naman. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo dito sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan. Banateros